Sa pusod ng Maynila, nagliliwanag ang buhay ni Adrian de la Cruz, ang nag-iisang tagapagmana ng yaman ng pamilyang de la Cruz. Sa bawat paglipas ng araw, ang kanyang buhay ay umiikot sa luho, pagdiriwang, at walang katapusang kasiyahan. Kilala bilang isang playboy, ang kanyang puso'y tila nakakandado sa seryosong pag-ibig. So guys, enjoy ba kayo sa party tonight? Nakangiti habang hawak ang isang mamahaling inumin, sabi ni Adrian sa huli. Syempre Adrian, ikaw pa. Pero ang tanong, sino naman ang flavor of the month mo ngayon? Habang tumatawa, tugon ng isang kaibigan sa dulo. Ha, hindi na mabilang. Pero, you know me, I'm just having fun. Walang seryosohan, sambit ni Adrian pagkatapos. Ang gabi ay nagpatuloy sa ilalim ng mga bituin, puno ng musika, tawanan, at walang humpay na sayawan. Ngunit, sa likod ng mga ngiti at halakhak, isang malungkot na katotohanan ang nagtatago, ang kawalan ni Adrian ng tunay na koneksyon at pagmamahal. Habang lumilipas ang mga araw, ang buhay ni Adrian ay puno ng pansamantalang aliw. Ngunit, isang di inaasahang pagkakataon ang magbabago sa lahat, isang pagkakataon na magtuturo sa kanya ng tunay na kahulugan ng pag-ibig at sakripisyo. Sa kabila ng ingay at saya, may isang bagay na tila kulang sa buhay ni Adrian, isang kahulugan na hindi matagpuan sa ilalim ng mag-agarang ilaw at malalakas na musika. Ang bawat gabi ay puno ng iba't ibang mukha, ngunit walang ni isa man ang nag-iiwan ng marka sa kanyang puso. Isang hapon, habang nagmamaneho siya ng kanyang pinakabagong sports car patungo sa isa sa kanyang mga ari-arian, isang hindi inaasahang pag-uusap ang nagbukas ng kanyang mata sa kung ano ang posibleng kulang sa kanyang buhay. Sabi mo enjoy ka sa lifestyle mo, pero masaya ka ba talaga, Adrian? Tanong ng kanyang matalik na kaibigan, Marco, habang sila'y nagkakape sa isang eksklusibong kafe. Napaisip si Adrian, sa totoo lang, hindi ko na alam. Parang may kulang, pero hindi ko matukoy kung ano, sambit ni Adrian sa dulo. Alam mo, baka kailangan mo lang makahanap ng isang taong magpapabago ng pananaw mo sa buhay. Hindi lang puro party at babae, payo ni Marco, seryoso ang tono. Tama ka, marahil nga. Pero saan ko naman siya makikita? Sa club, sa isa sa mga walang katapusang parties, tugon ni Adrian, bahagyang nangungutya. Hindi Adrian, sa mga lugar na hindi mo inaasahan. Baka doon mo siya matagpuan, sabi ni Marco sa huli. Hindi alam ni Adrian na ang mga salitang iyon ni Marco ay magiging hudyat ng isang bagong kabanata sa kanyang buhay. Isang kabanata na magtuturo sa kanya ng tunay na kahulugan ng pag-ibig, sakripisyo, at pagbabago. Ang araw na iyon ay nagtatapos na may bagong pag-usisa sa puso ni Adrian. Marahil ay oras na nga para hanapin ang nawawalang piraso sa kanyang buhay. Ngunit hindi niya alam, ang hinahanap niya ay malapit lang pala, nagtatago sa likod ng mga pangarap at realidad na hindi pa niya ni-explore. Ang pagbabago ay darating, at ito'y mag-uumpisa sa isang hindi inaasahang pagkakataon sa susunod na kabanata ng kanyang buhay. Isang umaga, habang naglalakad si Adrian sa lobby ng isa sa mga skyscraper na pag-aari ng kanilang pamilya, isang hindi inaasahang tanawin ang kanyang natagpuan. Sa gitna ng mga nagmamadaling tao, isang babaeng security guard ang kanyang napansin. Hindi ito ang tipikal na eksena na pinapansin ni Adrian, ngunit may kakaiba sa babae na ito na agad niyang napansin. Napahinto si Adrian, tila may magnetong nagdikit sa kanyang mga mata sa babae. Ang pangalan niya ay Mia, isang simpleng babae na may malalim na mga mata at matamis na ngiti. Hindi niya maipaliwanag, ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya pa naramdaman noon, ang kabog ng dibdib na may halong kaba at paghanga. Habang papalapit siya kay Mia, napansin niyang abala ito sa pagbibigay ng direksyon sa isang naliligaw na bisita. Excuse me miss, pwede bang magtanong? Simula ni Adrian, sinusubukang makuha ang atensyon ni Mia. Oh sir, kumusta po? Ano po ang maitutulong ko? Sagot ni Mia, ang kanyang mukha ay larawan ng profesionalismo. Ay nakakatawa man pero, saan ba yung coffee shop dito sa loob? Medyo naliligaw ako palusot ni Adrian. Kahit alam naman niyang kabisado niya ang bawat sulok ng gusali. Ay sir, dito po sundan niyo lang yung hallway na to tapos kaliwa. Hindi niyo po miss yun, tugon ni Mia, sabay turo sa direksyon ng coffee shop. Ah sige salamat, Mia ba pangalan mo? Nakita ko sa ID mo, tanong ni Adrian, sinusubukan pang haba ng usapan. Opo sir, may iba pa po ba kayong kailangan? Malumanay na tanong ni Mia,
ngunit may bakas ng pagtataka sa kanyang mukha. Wala na, salamat. Pero, gusto mo bang mag-coffee mamaya, after ng shift mo? My treat, alok ni Adrian, umaasang pumayag ang dalaga. Pasensya na po sir, may mahalaga akong gagawin pagkatapos ng shift ko, malumanay na sabi ni Mia, puno ng pagtanggi. Ah, ganun ba? Sayang naman. Pero kung may ibang araw ka na pwede, baka pwede tayong mag-set ng ibang time, hindi pa rin sumusuko si Adrian, umaasang magbago ang isip ni Mia. Nako sir, maraming salamat po sa alok pero hindi po talaga ako pwede. Marami po akong responsibilidad, paliwanag ni Mia, nagpapakita ng katatagan sa kanyang tinig. Napabuntong hininga na lang si Adrian. Okay, naiintindihan ko. Pero, sana hindi ito yung huling pagkakataon na mag-uusap tayo. Pwede ko bang makuha ang number mo? Para kung sakali, pwede kitang ma-contact in the future. Pagpupumilit ni Adrian, sinusubukan ng ibang paraan para manatiling konektado kay Mia. Sir Adrian, pasensya na po talaga. Hindi po kasi ako sanay na binibigay ang number ko sa hindi ko masyadong kakilala. Matatag na tugon ni Mia, ipinapakita ang kanyang pagiging maingat. Natigilan si Adrian. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng pagkabigo na hindi niya madalas maranasan. Okay Mia, nirerespeto ko ang desisyon mo. Pasensya na kung na-pressure kita. Sana walang hard feelings, sabi ni Adrian, nagpakita ng respeto sa kagustuhan ni Mia. Wala po sir. Salamat din po sa pag-unawa, ngiti ni Mia, na may halong pagpapasalamat sa pagrespeto ni Adrian sa kanyang desisyon. Habang naglalakad palayo si Adrian, maraming bagay ang gumugulo sa kanyang isipan. Hindi niya maipaliwanag ang damdamin na kanyang nararamdaman. Sa unang pagkakataon, may isang taong hindi agad nahulog sa kanyang mga palad. Ito ba ang simula ng pagbabago para kay Adrian? Hindi maalis sa isip ni Adrian si Mia. Kahit pilit niyang ibinaling ang atensyon sa ibang bagay, laging bumabalik sa kanya ang simpleng ngiti at matatag na pagtanggi ni Mia. Isang araw, napagpasyahan niyang bumalik sa gusaling pinagtatrabahuhan ni Mia, umaasa na maaari niyang mabago ang isip nito. Nakita niya si Mia, abala sa pagbibigay ng direksyon sa mga tao. Hiningi niya ang 1 minuto nito para makapag-usap sila. Hi Mia, kamusta? Sana okay lang na kinausap kita ulit, bungad ni Adrian, puno ng pag-asa. Sir, okay lang po. Ano po iyon? Tugon ni Mia, na may bahagyang pagtataka. Alam ko, sinabi mo na busy ka at marami kang responsibilidad. Hindi ko intensyon na maging pabigat. Gusto ko lang sana malaman kung okay lang na maging magkaibigan tayo. Walang pressure, walang expectations. Gusto ko lang makilala ka pa ng mas mabuti. Paglalahad ni Adrian, sinusubukan na hindi maging masyadong mapilit. Sa muling pagtanggi ni Mia, hindi nawalan ng pag-asa si Adrian. Sa kanyang puso, mayroong kakaibang nararamdaman para sa babaeng ito na hindi niya maipaliwanag. Determinado siyang ipakita kay Mia na seryoso siya at hindi lang isa sa mga laro niyang nakagawian. Isang araw, naisipan ni Adrian na sorpresahin si Mia. Maaga siyang pumunta sa trabaho ni Mia, dala ang isang magandang rosas at isang maliit na regalo. Palihim niya itong iniwan sa reception desk na may kasamang simpleng nota, para kay Mia, sana magpasaya ito ng araw mo. Adrian, pagkatapos ng kanyang shift, nakita ni Mia ang rosas at regalo sa kanyang locker. Nagtaka siya kung sino ang nagbigay, ngunit nang makita ang nota, bahagyang kumabog ang kanyang dibdib. Bagamat nagulat, hindi niya maiwasang maramdaman ang isang kakaibang init sa kanyang puso. Kinabukasan, nagkita sila ni Adrian sa lobby ng gusali. Kamusta ang araw mo kahapon? May natanggap ka bang sorpresa? Tanong ni Adrian, hindi maitago ang ngiti sa kanyang labi. Oo, natanggap ko. Salamat sa rosas at sa regalo. Pero Adrian, hindi mo na kailangang gawin yon. Ako'y nandito sa trabaho, at sinusundan ko lang ang rules ng agency namin, mahinahong sabi ni Mia, pinipilit itago ang kanyang nararamdaman. Gusto ko lang naman na mapasaya ka Mia. Sana hindi ako nag-abala, tugon ni Adrian, seryoso ang tono ng kanyang boses. Hindi agad nakasagot si Mia. Hindi naman sa nag-abala ka, pero, nakakagulat lang. Hindi ako sanay sa ganitong atensyon, pag-amin niya, sinisikap na maging tapat sa kanyang nararamdaman. Naging mahaba ang usapan nila, dahan-daang binubuksan ang pintuan ng kanilang mga puso. Ipinahayag ni Adrian ang kanyang tunay na intensyon, na nais niyang makilala si Mia nang higit pa sa kanyang trabaho.
Sinabi niya na sa kabila ng kanyang nakaraan, naghahanap siya ng isang bagong simula, at umaasa siyang maaari itong magsimula sa isang simpleng pagkakaibigan sa kanya. Nagulat si Mia sa kanyang pagiging bukas, at sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya na maaaring mayroong higit pa sa Adrian kaysa sa unang akala niya. Bagamat nag-aalangan, nagsimula siyang magbukas din, ibinahagi ang kanyang mga pangarap, ang kanyang simpleng buhay, at ang kanyang pag-aalinlangan sa mundo ni Adrian. Alam kong magkaiba ang mundo natin, Mia. Pero, hindi ba't mas exciting yun? Marami tayong matutunan sa isa't isa, sambit ni Adrian, puno ng pag-asa. Siguro nga, pero Adrian, hindi pa ako sigurado sa lahat ng ito, paalala ni Mia, nagpapakita ng isang ngiti na may halong pag-aalangan at pag-asa. Sa kanilang pag-uusap, unti-unting nabuksan ang pinto ng pagkakaibigan. Bagamat marami pang hindi alam, ang simpleng palitan ng rosas at regalo ay nagsilbing simula ng isang bagong kabanata sa kanilang mga buhay, isang kabanata na puno ng posibilidad at pag-asa. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy si Adrian sa pagbibigay ng iba't ibang regalo kay Mia. Mula sa simpleng tala-arawan, isang libro ng mga tula, hanggang sa mga tsokolate at maliit na florera ng mga bulaklak. Bagamat may pag-aalangan si Mia sa simula, hindi niya may kakaila ang tuwang nadarama sa bawat pagtanggap ng mga ito. Ang mga pagsisikap ni Adrian ay unti-unting nagpapabago sa kanyang pananaw. Isang hapon, habang magkasama sina Adrian at Marco sa isang coffee shop, binuksan ni Adrian ang kanyang puso tungkol sa kanyang nararamdaman kay Mia. Alam mo Marco, iba talaga yung nararamdaman ko para kay Mia. Hindi ito katulad ng dati. Seryoso ako sa kanya, pagtatapat ni Adrian, habang pinaglalaroan ang tasa ng kanyang kape. Talaga pare, mukhang malalim na yan ah. Pero masaya ako para sayo. Nakikita ko yung pagbabago sayo mula nung nakilala mo siya, sagot ni Marco, nakangiting tunay. Oo parang araw-araw, gusto ko siyang pasayahin. Kahit simpleng bagay lang, basta makita ko lang yung ngiti niya, pagbabahagi ni Adrian, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa. Pero pare siguraduhin mo lang na totoo to ha. Alam mo naman yung past mo. Baka masaktan mo lang siya, paalala ni Marco, nag-aalala para sa kaibigan at sa babaeng posibleng masaktan. Alam ko, pero iba to Marco. Handa akong magbago para sa kanya. Gusto ko siyang makilala palalo. Gusto kong maging parte ng buhay niya. Seryosong tugon ni Adrian, pinatunayan ang kanyang determinasyon. Sa kabilang banda, si Mia naman ay unti-unting nagiging bukas sa mga pagsisikap ni Adrian. Isang gabi, sa isa sa kanilang pag-uusap habang naglalakad pa uwi, hindi niya maiwasang magtanong. Bakit mo to ginagawa Adrian? Bakit ako? Tanong ni Mia, puno ng pagtataka at kuryosidad. Kasi Mia simula nung nakilala kita, nagbago yung pananaw ko sa maraming bagay. Natutunan kong pahalagahan yung mga simpleng bagay sa buhay. At saka hindi ko maipaliwanag, pero kapag kasama kita, parang tama lang. Parang kompleto, pag-amin ni Adrian, puno ng sinseridad. Napangiti si Mia sa sinabing iyon ni Adrian. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko, Adrian. Natutuwa ako sa effort mo, pero sana totoo to. Pagbabahagi ni Mia, ang kanyang boses ay may halong takot at pag-asa. Matapos ang sunod-sunod na araw ng pagbibigay ng regalo at pagpapakita ng sinserong pagsisikap, naramdaman ni Adrian na oras na para hilingin ang isang bagay na matagal na niyang gustong mangyari. Gusto niyang dalhin sa susunod na antas ang kanilang pagkakaibigan. Isang gabi, habang magkasama silang naglalakad pagkatapos ng trabaho ni Mia, naglakas loob si Adrian na imbitahan siya sa isang opisyal na date. Mia, matagal ko na tong gustong itanong sa'yo. Gusto sana kitang ayain sa isang date. Yung tayo lang labas tayo kumain sa labas, manood ng sine, kahit ano. Gusto ko lang naman makasama ka sa isang espesyal na araw, marahang sabi ni Adrian, puno ng pag-asa at kaba sa kanyang dibdib. Napatigil si Mia, tila hindi inaasahan ang tanong na iyon mula kay Adrian. Isang date, sigurado ka ba Adrian? Alam mo naman yung sitwasyon ko at kung sino lang ako, pag-aalinlangan ni Mia, hindi makapaniwala na ang isang tulad ni Adrian ay mag-aalok sa kanya ng ganito. Oo Mia, gusto ko yun. At hindi mahalaga sa akin yung sitwasyon mo o kung sino ka. Ang mahalaga ikaw yun. Sana pumayag ka. Tugon ni Adrian, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng sagot sa mga mata ni Mia. Matagal bago nakasagot si Mia, pinoproseso ang lahat. Sige Adrian,
Pumapayag ako sa date, sabi ni Mia. Ang kanyang boses ay halo ng kaba at excitement. Napangiti si Adrian, ang kanyang puso ay parang lumulukso sa tuwa. Talaga, salamat Mia. Promise gagawin ko tong memorable para sa'yo, sabi niya, hindi maitago ang kanyang excitement. Pinili ni Adrian ang isang simpleng restaurant na alam niyang magugustuhan ni Mia. Gusto niya itong maging espesyal pero hindi sobrang engrandi na magiging hindi komportable para kay Mia. Hindi mo naman kailangan gawin to Adrian. Yung simpleng pagkakasama lang natin, masaya na ko dun, sabi ni Mia habang naglalakad sila papasok sa restaurant. Alam ko pero gusto ko to Mia. Gusto ko tong gabi na to maging special para sa atin, tugon ni Adrian, habang binubuksan ang pinto ng restaurant para kay Mia. Habang nasa loob sila ng restaurant, pumili sila ng isang tahimik na mesa sa sulok. Umiikot ang kanilang usapan mula sa mga simpleng bagay hanggang sa mas personal na kwento ng kanilang mga buhay. So Mia, kwento ka naman. Ano ba yung mga pangarap mo? Tanong ni Adrian, habang pinagmamasdan ang menu. Pangarap. Simple lang naman ang gusto ko sa buhay Adrian. Gusto ko lang ng tahimik na buhay, yung stable na trabaho, at sana, makatulong sa pamilya ko. Hindi naman ako yung tipo ng tao na naghahangad ng sobra-sobra, pagbabahagi ni Mia, ang kanyang mga mata ay naglalaman ng katapatan. Tahimik at simple. Ang ganda nun Mia. Pero alam mo, sa tingin ko kaya mo pang abutin yung mas mataas pa sa mga pangarap mo. Ang importante, masaya ka sa ginagawa mo, sagot ni Adrian, sinserong nagpapahayag ng suporta. Paano naman ikaw, Adrian? Ano ang mga pangarap mo? Siguro, marami kang gustong gawin, di ba? Tanong ni Mia, balik sa kanya ang interes. Sa totoo lang Mia, dati akala ko ang pangarap ko lang ay yung ituloy yung legacy ng pamilya ko. Pero simula nung nakilala kita, parang nagbago yung pananaw ko sa buhay. Gusto ko ngayon yung mga simpleng bagay na masaya, yung kasama ka. Pag-amin ni Adrian, ang kanyang boses ay puno ng damdamin. Napangiti si Mia sa sinabi ni Adrian. Wow Adrian, hindi ko akalain na maririnig ko yan mula sa'yo. Pero, natutuwa ako na naiisip mo yan ngayon, tugon ni Mia. Ang kanyang puso ay unti-unting nabubuksan sa posibilidad ng kanilang pagkakaibigan na lumalim pa. Habang kumakain, nagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Nagkwento si Adrian tungkol sa kanyang mga paglalakbay, ang mga natutunan niya mula sa iba't ibang kultura, at kung paano ito nagbago ng kanyang pananaw sa mundo. Si Mia naman ay nagbahagi ng kanyang mga simpleng kasiyahan sa buhay, kagaya ng pagbabasa sa ilalim ng puno sa kanilang bakuran, at kung paano ang mga simpleng bagay na ito ang nagbibigay sa kanya ng tunay na kaligayahan. Alam mo Mia, habang nakikinig ako sa'yo, napagtanto ko na marami pa akong hindi alam sa mundo. At, gusto ko sana, ikaw yung kasama ko sa pagtuklas pa ng maraming bagay, seryosong sabi ni Adrian, hawak ang kamay ni Mia sa ibabaw ng mesa. Mia na medyo nagulat sa sinabi ni Adrian, ay sandaling hindi nakapagsalita. Adrian, hindi ko alam ang sasabihin ko. Pero gusto ko rin yan. Gusto ko rin yung ideya na yan, mahina ngunit puno ng pag-asa niyang tugon. Ang gabi ay dahan-daang lumipas na puno ng tawanan, seryosong usapan, at mga sandaling puno ng damdamin. Nang matapos ang kanilang date, pareho silang may pakiramdam na may bagong kabanata na nagbukas sa kanilang buhay, isang kabanata na puno ng posibilidad at pag-asa para sa hinaharap. Habang naglalakad sila pauwi, kapwa nila naramdaman ang isang espesyal na koneksyon na hindi maipaliwanag ng mga salita. Isang bagay na pareho nilang alam na simula pa lamang ng isang magandang kwento. Ilang buwan ang lumipas mula nang simula ni Adrian ang panliligaw kay Mia. Sa mga buwang iyon, patuloy siyang nagpakita ng pagmamahal at pagpapahalaga sa kanya sa iba't ibang paraan. Mula sa mga sorpresang pagdalaw, pagbibigay ng mga regalo na may personal na kahulugan, hanggang sa mga simpleng mensahe ng pag-asa at suporta sa araw-araw. Unti-unti, lumalim ang kanilang pagkakaibigan, nagkaroon ng tiwala at pagmamahalan sa isa't isa. Isang gabi, habang magkasama silang naglalakad sa isang park, hindi na napigilan ni Adrian ang kanyang sarili. Kailangan na niyang malaman kung saan siya patungo sa puso ni Mia. Mia, ilang buwan na rin mula nung sinimulan ko tong, alam mo na, panliligaw sa'yo. At sa bawat araw na dumadaan, lalo ko lang nararamdaman na ikaw talaga yung gusto kong makasama habang buhay. Panimula ni Adrian, ang kanyang boses ay puno ng kaba at pag-asa. Gusto ko lang malaman, ano na ba ang nararamdaman mo? Kailan mo kaya ako masasagot?
Mia na tila naghanda na rin sa posibilidad na ito, ay huminto at hinarap si Adrian. Adrian, hindi madali para sa akin to. Alam mo yung pinanggalingan ko, ang mga pinagdaanan ko. Natatakot akong masaktan ulit. Pero hindi may kakaila na espesyal ka sa akin. Mahalaga ka. Pagtatapat ni Mia, ang kanyang mga mata ay diretso sa mga mata ni Adrian. Alam ko yun, Mia. At handa akong maghintay, handa akong patunayan sa iyo araw-araw na totoo tong nararamdaman ko. Pero sana, bigyan mo ako ng pagkakataon na ipakita yun sa iyo. Sana, maramdaman mo rin yung pagmamahal ko, tugon ni Adrian. Ang kanyang kamay ay mahigpit na hawak ang mga kamay ni Mia. Adrian, kung alam ko lang na totoo ang nararamdaman mo, at napatunayan mo ang pag-ibig mo, saka lang ako magiging handa, sagot ni Mia. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalangan pa rin pero may halong pag-asa. Sa mga sumunod na linggo, hindi tumigil si Adrian sa kanyang pagsisikap. Ginawa niya ang lahat upang patunayan ang kanyang sinserong damdamin kay Mia. Hindi lamang sa mga material na bagay kundi sa mga simpleng gawa ng pagmamahal, pag-aalaga kapag siya ay may sakit, pagiging andyan upang makinig sa mga kwento at problema ni Mia, at pagbibigay ng suporta sa mga pangarap niya. Isang hapon, matapos nilang mag-volunteer sa isang charity event na pinili ni Mia, naramdaman ni Adrian na ito na ang tamang oras para itanong ulit ang tanong na matagal na niyang gustong malaman ang sagot. Mia, alam kong sinabi mo na maghintay ako. Naipakita ko sa iyo na totoo to. Sa tingin mo ba, napatunayan ko na? Napatunayan ko na ba ang pag-ibig ko sa iyo? Tanong ni Adrian. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pag-asa at takot sa posibleng sagot. Mia na ngayon ay tila mas kumpiyansa at bukas na sa kanilang relasyon, ay ngumiti. Adrian, sa mga nakaraang buwan, pinakita mo sa akin hindi lang kung paano magmahal, pero paano rin maging mahalaga sa buhay ng isang tao. Pinaramdam mo sa akin ang pagmamahal na hindi ko inakalang posible. Oo, Adrian, napatunayan mo na. Napatunayan mo ang pag-ibig mo, sabi ni Mia. Ang kanyang boses ay puno ng kaligayahan at katiyakan. Sa pag-amin ni Mia ng kanyang tunay na nararamdaman, mahal na mahal kita, Adrian, ang mga salitang iyon ay nagdala ng isang bagong liwanag sa kanilang relasyon. Ang simpleng pagtatapat na ito ay naging simbolo ng kanilang pagtanggap at pagbibigay ng buong puso sa isa't isa. Si Adrian, na labis ang kaligayahan, ay hindi agad nakapagsalita. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal at pasasalamat. Sa wakas, ang babaeng pinapangarap niya at pinaglaanan niya ng panahon at pagsisikap ay ganap nang nagbalik ng pagmamahal. Mahal na mahal din kita, Mia. Hindi ko maisip ang buhay ko nang wala ka. Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko, tugon ni Adrian. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Pangako, gagawin ko ang lahat para maging masaya ka. Para patuloy nating pahalagahan at palagwin ang pagmamahalang ito. Sa ilalim ng kalangitan na puno ng bituin, kapwa nila nadama ang kakaibang init at seguridad sa piling ng isa't isa. Ang pag-amin ni Mia ay hindi lamang nagpatibay ng kanilang relasyon kundi nagbukas din ito ng bagong kabanata sa kanilang buhay, ang kabanata kung saan ang pagmamahal, tiwala, at pag-asa ang magsisilbing pundasyon ng kanilang pagsasama. Mula sa gabing iyon, mas lalo pa nilang pinahalagahan ang bawat sandali na magkasama sila. Ang bawat tawa, bawat pagtatalo, at bawat pag-unawa sa isa't isa ay naging mga hakbang tungo sa mas matibay at mas malalim na relasyon. Alam nilang hindi magiging madali ang lahat, ngunit sa pagsasama ng kanilang mga puso, handa silang harapin ang anumang pagsubok na darating sa kanilang landas. Isang araw, nagkaroon ng isang seryosong pag-uusap sa pagitan ni Adrian at ng kanyang ama. Ang dahilan ay ang biglaang balita na nais ng kanyang ama na ipakasal siya sa anak ng isang multimillionaire mula sa Cebu, isang plano na matagal na palang pinag-uusapan sa pagitan ng dalawang pamilya bilang isang paraan para palakasin ang kanilang mga negosyo. Dad, hindi ko magagawa yon. Mahal ko si Mia. Hindi ko siya iiwan para lang sa isang arranged marriage na yan, matatag na sabi ni Adrian, hindi makapaniwala sa plano ng kanyang ama. Adrian, hindi mo ba naiintindihan? Ito ay hindi lang tungkol sa iyo o sa nararamdaman mo. Tungkol ito sa kinabukasan ng ating pamilya, sa negosyo natin. Ang kasal na ito ay magdadala ng maraming oportunidad at seguridad sa atin, paliwanag ng kanyang ama, na tila hindi pinapansin ang damdamin ng kanyang anak. Pero Dad, hindi ko kayang ipagpalit si Mia sa kahit anong yaman o oportunidad. Siya ang mahal ko. Siya ang gusto kong makasama habang buhay. Hindi ko siya kayang saktan, pagtutol ni Adrian,
Ang boses niya ay puno ng emosyon. Adrian, kailangan mong isipin ito ng mabuti. Hindi ito simpleng desisyon. Ang pag-aasawa sa anak ng kumpare ko ay hindi lang para sa'yo kundi para sa ating lahat. Huwag mong hayaang masira ang lahat dahil lang sa isang pag-ibig, giit ng kanyang ama, tinatangka niyang kumbinsihin ang anak sa lohikal ngunit malamig na paraan. Naiintindihan ko ang sinasabi mo, Dad. Pero, hindi ko kayang talikuran ang puso ko. Hindi ko kayang talikuran si Mia. Gagawin ko ang lahat para sa kanya, kahit pa yan ay nangangahulugang labanan ang gusto mo, sambit ni Adrian. Ang kanyang determinasyon ay kasing tibay ng bato. Ang kanilang pagtatalo ay nagtapos ng walang malinaw na resolusyon, ngunit isang bagay ang naging malinaw kay Adrian, kailangan niyang ipaglaban ang kanyang pag-ibig kay Mia, kahit pa ito ay nangangahulugang harapin ang pagtutol ng kanyang pamilya. Hindi ito magiging madali, ngunit para kay Adrian, ang pag-ibig na nararamdaman niya para kay Mia ay higit pa sa anumang yaman o kapangyarihan. Sa mga sumunod na araw, mas lalo pang tumibay ang kanyang pasya na ipaglaban ang kanyang nararamdaman. Alam niyang darating ang panahon na kailangan niyang ihayag kay Mia ang lahat ng ito, at paghandaan ang kanilang magiging kinabukasan. Handa siyang harapin ang anumang hamon, basta't magkasama sila ni Mia. Ang pag-ibig niya para kay Mia ang naging tanglaw niya sa gitna ng komplikadong sitwasyon, ang nagbibigay sa kanya ng lakas at tapang na kinakailangan upang labanan ang tradisyon at inaasahan ng iba. Ang pagkakatanggol naman ni Mia sa trabaho ay isang malaking dagok sa kanya. Sa kabilang banda, ang plano ng daddy ni Adrian na ipadala siya sa Cebu para mapalapit sa anak ng kanyang kumpare ay nagdagdag ng tensyon sa kanilang relasyon. Sa harap ng mga hamong ito, nagdesisyon si Adrian na kausapin si Mia at harapin ang sitwasyon ng magkasama. May kailangan akong sabihin sa iyo, Mia. Plano ng dad ko na ipadala ako sa Cebu para mapalapit sa anak ng kumpare niya. Gusto niyang ipakasal ako doon para sa negosyo, malumanay ngunit diretsahang sabi ni Adrian nang sila'y magkita sa isang tahimik na lugar. Napabuntong hininga si Mia, ang balitang ito ay parang isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang mga pangarap. Adrian, anong ibig sabihin nito para sa atin? Alam kong mahirap itong sitwasyon para sa'yo, lalo na't pamilya mo ang involved. Mahinahong tanong ni Mia, subalit ang kanyang mga mata ay nagpapahiwatig ng takot sa maaaring mangyari sa kanilang relasyon. Para sa akin, Mia, ikaw ang priority ko. Hindi ako papayag na mapunta sa iba. Hindi ko hahayaan na diktahan tayo ng kahit sino. Mahal kita, at gagawin ko ang lahat para maprotektahan ka at ang relasyon natin, mariing sabi ni Adrian. Hawak ang mga kamay ni Mia bilang tanda ng kanyang sinserong pangako. Paano kung hindi sapat yon, Adrian? Paano kung mas malakas ang pressure mula sa pamilya mo? Natatakot ako na baka sa huli, masaktan lang tayo pareho, tugon ni Mia. Ang kanyang boses ay nanginginig sa hindi tiyak na kinabukasan. Alam ko, Mia, alam ko ang mga risks. Pero, hindi ako papayag na mawala ka sa akin. Hahanap tayo ng paraan. Magkasama tayo sa labang ito. Kung kinakailangan, haharapin ko ang pamilya ko. Ipapaliwanag ko sa kanila na hindi nila pwedeng kontrolin ang lahat, lalo na ang puso ko, determinadong sabi ni Adrian. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, napagdesisyonan nilang magplano para sa kanilang kinabukasan. Nagpasya si Adrian na harapin ang kanyang ama at ipaglaban ang kanyang pagmamahal kay Mia. Ang mga sumunod na araw ay puno ng pagsubok at pag-asa. Habang pinipilit ni Adrian na kumbinsihin ang kanyang ama na respetuhin ang kanyang mga desisyon. Nagpasya naman si Mia na umuwi sa La Union para layuan si Adrian. Ito'y naging isa sa pinakamahirap na desisyon na kanyang ginawa. Naisip niya na sa paglayo, maaari niyang protektahan si Adrian mula sa mga komplikasyon na maaaring idulot ng kanilang relasyon sa pamilya nito. Bagamat mahirap, nanaig sa kanya ang pag-iisip na ang pag-alis ay makakabuti para sa lahat. Bago umalis, nagkaroon sila ng isang mahabang pag-uusap. Adrian, mahirap man itong sabihin, pero nagpasya akong umuwi muna sa La Union. Sa tingin ko, mas makakabuti to para sa ating dalawa, malungkot na sabi ni Mia, pinipilit itago ang sakit na nadarama sa kanyang desisyon. Ano, Mia, bakit? Hindi ba natin pwedeng labanan to ng magkasama? Tanong ni Adrian. Hindi makapaniwalang ito ang solusyon na naisip ni Mia. Adrian, mahal kita, sobra. Pero hindi ko kayang makita kang masira ang relasyon mo sa pamilya mo dahil sa akin. At ayaw ko rin na maging dahilan ng gulo. Mas mabuti na to, para sa'yo, para sa pamilya mo, paliwanag ni Mia.
Ang bawat salita'y tila isang patak ng luha sa kanyang puso. Paano ako? Paano ang nararamdaman ko? Hindi ko kakayanin na wala ka, Mia. Hindi ko kakayanin na malayo ka, tugon ni Adrian. Ang sakit at desperasyon ay halata sa kanyang boses. Alam ko, Adrian. Alam kong mahirap to. Pero sana, sa paglaon, makita mo ang dahilan kung bakit ko to ginawa. Gusto ko lang naman na maging masaya ka, kahit na wala ako, sabi ni Mia, pilit na ngumiti sa gitna ng kanyang kalungkutan. Sa huli, nagyakap sila ng mahigpit, kapwa ayaw bumitaw, ngunit alam nilang kinakailangan. Nang maghiwalay sila, dala ni Mia ang pag-asa na balang araw, sa tamang panahon, maaari silang muling magtagpo ng walang anumang balakid. Habang nasa biyahe pa uwi sa La Union, maraming bagay ang naglaro sa isipan ni Mia. Ang bawat alaala kasama si Adrian, ang mga tawanan, ang mga pangarap na pinag-usapan, ay parang mga bituin na nagbibigay liwanag sa madilim niyang landas. Si Adrian naman, naiwan sa lungsod, ay hindi matanggap ang biglaang pagbabago sa kanilang buhay. Bagamat naiintindihan niya ang desisyon ni Mia, hindi niya mapigil ang isipin kung may iba pa bang paraan para hindi na kailangang magkahiwalay. Sa mga sumunod na araw, pareho silang nagpatuloy sa kanilang buhay, ngunit daladala ang alaala at pag-ibig na hindi kailanman maglalaho. Sa puso ni Adrian, buhay na buhay ang pangakong muling magkikita sila ni Mia, at sa oras na iyon, wala nang hahadlang pa sa kanilang pagmamahalan. Sa kabila ng matibay na desisyon ng kanyang ama, hindi sumuko si Adrian sa paglaban para sa pag-ibig niya kay Mia. Ang bawat araw na wala si Mia ay parang taon na nagpapatagal sa kanyang paghihirap. Sa huli, nagpasya siyang sundan si Mia sa La Union, handang harapin ang anumang kahihinatnan para lamang may paglaban ang kanilang pagmamahalan. Bago siya umalis, hinarap niya muna ang kanyang ama para ipaalam ang kanyang desisyon. Dad, mahal ko si Mia. Hindi ko kayang pakasalan si Pamela o sino man. Pupuntahan ko si Mia sa La Union. Handa akong tanggapin ang anumang mawawala sa akin, basta't kasama ko ang taong mahal ko, matapang na sabi ni Adrian, buo ang loob at determinado. Adrian, nagkakamali ka. Hindi mo ba nakikita? Sinisira mo ang kinabukasan mo, ang kinabukasan ng ating pamilya. Galit na tugon ng kanyang ama, hindi makapaniwalang tatalikuran ni Adrian ang lahat para kay Mia. Pero Dad, hindi ko kayang mabuhay nang wala si Mia. Mas pinili ko ang maging masaya kaysa sa maging mayaman at malungkot. Sana isang araw, maintindihan mo, sagot ni Adrian, bago tumalikod at umalis. Pagdating ni Adrian sa La Union, agad niyang hinanap si Mia. Matapos ang ilang oras ng paghahanap, natagpuan niya ito sa isang maliit na kafe na tanaw ang dagat, isang lugar na madalas nilang pinupuntahan noon. Mia mahal, nandito ako. Sinundan kita, sabi ni Adrian, halos hindi makapaniwala si Mia sa kanyang mga mata. Adrian, anong ginagawa mo dito? Paano mo ako nahanap? Tanong ni Mia, halo ang kanyang emosyon ng pagkagulat at kasiyahan. Sinundan kita dahil mahal kita, Mia. Hindi ako makakapayag na matapos ang lahat sa atin ng ganito lang. Kailangan kong ipaglaban ang pagmamahal natin, paliwanag ni Adrian, puno ng determinasyon. Pero Adrian, ang pamilya mo, ang negosyo, handa ka bang isugal ang lahat para sa akin? Tanong ni Mia, nag-aalala sa magiging epekto ng desisyong ito sa buhay ni Adrian. Oo Mia, lahat handa kong isugal para sa'yo. Kung wala ka, wala ring halaga ang anumang yaman o tagumpay. Ikaw ang mahalaga sa akin, tugon ni Adrian, hinawakan ang kamay ni Mia bilang tanda ng kanyang sinseridad. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Mia ang lalim ng pagmamahal ni Adrian sa kanya. Bagamat marami pa rin silang haharaping pagsubok, ang desisyong ito ni Adrian ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na harapin ang anumang darating para sa kanila. Adrian, mahal na mahal din kita. At kung handa kang ipaglaban ang pagmamahal natin, nandito ako, lalaban kasama mo, sabi ni Mia. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit may ngiti sa kanyang labi. Mula sa araw na iyon, nagsimula silang magplano para sa kanilang kinabukasan, isang kinabukasan na sila mismo ang gumawa, malayo sa mga inaasahan at presyon ng iba. Bagamat hindi nila alam kung ano ang hinaharap, ang pagkakaroon nila sa isa't isa ay sapat na para magbigay ng lakas at pag-asa na harapin ang bukas ng magkasama.